Sa iba pang balita, isang cargo vessel sa karagatan ng Iloilo kahapon dahil pa din sa epekto ng bagyong Agaton. Ayon sa mga ulat, hinampas na malalakas na alon at hangin ang MV Sportivo na siyang dahilan para mapatid ang angkla nito at bumangga sa isa pang barko na naging dahilan para ito'y lumubog. Sa ulat naman ng Philippine Coast Guard, nakaligtas ang mga pasaherong sakay nito pero pinangangambahan naman na magkaroon ng oil spill matapos ang naturang insidente. Para sa detalye, muli mo kaming balitaan, Julius Disamburon. Dahil sa malalakas na alon na epekto pa din ng bagyong Agaton, linggo ng umaga nang bumangga at lumubog ang isang cargo vessel sa karagatan ng Iloilo at Guimaras. Ayon sa mga inilabas na ulat, biyaheng Palawan sana ang MV Sportivo na may lula ng nasa 29 nitong crew nang hampasin ito ng malalaking alon at malalakas na hangin dahilan upang maputol ang angkla at bumangga sa isang katabing cargo vessel. Sakay din ng nasabing cargo vessel ang nasa 28,000 sako ng fertilizer. Sa pinakahuling panayam kay Coast Guard spokesman Commander Arman Banilo, inihayag nito na ligtas ang mga tripulanteng sakay nito. Ito po yung lumubog na, no? Pero ang katulad ng nasabi nyo kanina, yung 29 na crew members, na iligtas na po ito ng Pilipinas at nadala po sa Iloilo Port. Yun ang pinangambahan natin dito, yung oil spill, yung oil na maaaring tumaga sa karagatan. At sa report po na naibigay sa amin sa headquarters, merong 12 litro ng bunker fuel ang laman nitong naturang barko. Saad pa ni Commander Balilo na agad namang kumilos sa mga otoridad at nagpadala na si Western Visayas Commander Ibanez na mga tauhan ng environmental protection para mag-monitor at maiwasan ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na barko. Ang report na natanggap po namin ay tinangay po ito ng alon, yun napatid po yung anchor niya at tumama doon sa isang another vessel, yung MV Chehan, na lumubog. In fact, hindi lang ito yung isang nagkaroon ng ganitong insidente because an hour before, dito naman sa Katiklan, meron din isang barkong sumadsad na yung Roro, yung vessel MV Starlight Atlantic na napatid din yung kanilang anchor at tinangay naman sila. Sabi ng ilang nakaligtas na sakay nito na nabutas din umano ang harapang bahagi ng barko na siyang dahilan ng mabilis na pagpasok ng tubig at agad nitong lumubog makalipas ang 20 minuto. Kaya't hindi magsasawang magpaalala ang Philippine Coast Guard na si rito improve yung panahon at kailangan i-double ang anchor nila. Ito'y sa kabila pa din naman ng direktiba ng ahensya na bawal maglayag ang mga barko o anumang sasakyang pandagat sa kasagsagan ng bagyo lalo kung may nakataas na storm signal. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.